maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin na sumusuporta dito sa ating YouTube channel at sa ano. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyo dahil nabalitaan nyo na ngayon nangyari sa ating channel, nabalitaan nyo na ngayon nangyari sa ating Facebook page, mga kababayan ko. Pero despite of many things na nangyayari, despite na kahit na anong mangyari mga kababayan ko, ini-invite ko pa rin kayo na puntahan yung ating channel gabi-gabi. Dahil magbabalik na po tayo sa ating time slot, magbabalik na po tayo sa ating ating gagawin tuwing gabi mga kababayan. Meron po kasing isang magaling nating kababayan na pulis na tumira nitong aking Facebook. Sinubukan pasukin yung aking Facebook, di niya alam naka-authenticated itong account ko. Suddenly, hindi niya magawa, kinuha yung mga videos natin. Ang pinakamasakit doon mga kababayan ko, in-upload niya sa kanya. Doon ako nahirapan at doon ako nasaktan. Kasi hindi talaga Kaya ini-invite ko po kayo, yung mga nandito po sa Facebook ko, pwede po kayong pumunta sa aking YouTube channel at para doon po tayo mag-usap. Doon po ako magbabasa ng inyong mga komento. Mga kababayan ko. Kaya ganun na nga po magagawa natin. Anyway, maraming salamat po dito sa nanonood sa atin ngayong gabi. Ngayong tanghaling ito. Si Ma'am Yolanda. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Yolanda Kagayu. Yolanda, si Kuya Reynaldo Yagaw. Emi Rosa Domitas, maraming salamat po. Ma'am, si Ma'am Asir Eve, ayan anak niya yung isang pulis na kasama natin sa Substation 1. Erica Solino, maraming salamat po. Jefferson, Ma'am Dina, Leonardo, Will Job, President, mahal ko namin po kayo. Ayan, nakakatouch yung mga comment niyo. Anyway, pag-usapan natin ngayon yan. Eto mga kababayan ko, hinahanap ko ngayon dito yung mga nagre-reklamo nung mga nakaraan. Yung mga panayang putak sa social media, panayang gawa ng content laban sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, laban ng banat kay Pangulo, na mga tao na kesi hoda daw, nakukurapin daw yung kukurapin daw ng gobyerno natin, etong binibigay na ayuda ng ating mga kababayan. Eto, nakakagulat mga kapatid para sa kaalaman ninyo, mga kababayan ko. Mga kababayan, kahapon pa lamang po lantaran na po na ipinamigay ng ating gobyerno yung 15K na ayuda doon sa mga naapektuhan ng mga kababayan natin. Mga kapatid, napakalaking tulong po nito, lalong-lalo na sa ating mga retailers na ginahaman itong mga kartel na ito. Itong mga kartel na gumagawa ng kalokohan sa loob ng ating bansa. Ito nga mga kapatid nakaraan putak ng putak itong si Hitad. Ngawa ng ngawa sa social media at bira ng bira sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang nakakatawa dito mga kababayan ko, ang nakakatawa po dito talagang tahasan niyang binabanatan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon mga kababayan ko, nais ko lang maipakita sa inyo, kaya ako nag-live ngayon. Kaya po ako lumabas dito sa social media ulit para po sabihin at ipaalala po sa inyo na eto na po yung nagawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Eto na po yung nagawa nung pinaakusahan nilang magnanakaw. Eto na po yung nagagawa nung inaakusahan nila na mangungupit. Eto na po yung inaakusahan nito ni Hitad na gumagawa ng hindi maganda. Ito pala yung gumagawa ng hindi maganda na sinasabihan nila mga kababayan ko. Mababasa nyo po ito sa isang column na nilabas ng News 5. Mga kababayan, so pag makita ninyo at ako babasahin ko sa inyo mga kababayan. Ito po mga kapatid pinangunahan po ito ng DSWD. Ayan, maraming salamat sa mga taga DSWD. Palakpakan natin yung mga yan. Dahil sa panahon po ngayon mga kababayan ko ay talagang pinagpupukusan at may tumututok na po ng maayos mga kababayan ko. Ito po mga kapatid, basahin po natin ito mga kababayan ko. Ito, nasasabi dito mga kababayan mula po sa balita ng News 5 mga kababayan ko, pinangunahan ng Department of Trade and Industry or DTI Philippines Secretary Alfredo Pascual at San Juan City Mayor Francis Zamora ang Payout Substitutable Livelihood Program o Cash Assistance for the Micro Retailers ng San Juan Agora Market
ngayong Sabado, alinsunod sa direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos na bigyan ng tig 15,000 aid mula sa pamahalaan ng mga retailers na apektado. Mga kababayan ko, isa pa lang to ha. Ito pa lang ang nakikita nyo ngayon mga kababayan. Isa pa lang po ito sa mga nagagawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ginagawang totoo. Samantalang yung iba mga nagpaparatang diyan sa social media, ngawa na sinasabi na kukurapin daw yung 15,000 na ayuda para sa mga apektadong retailers. Mga kababayan ko, kung makikita ninyo, eto po, naibigay po ng ating pamahalaan. Kasunod po yan, sunod-sunod po yan. Isa lang po sa mga nakikita ninyo na malalaking palengke dito sa bansa natin. Kagaya sa Caloocan, mga kababayan ko, si Secretary Ben-Hur Abalos ang siyang nagpunta doon sa ating mga kababayan. Yan po ang magandang sinyales. Yan po ang magandang nagagawa ng ating gobyerno. Yan po ang nagagawa ng ating government. Maaapektuhan man dahil sa pagnanakaw itong mga kartel na to ang ating mga kababayan. Pero hindi po makakakalimot ang ating gobyerno. Mga kapatid, yan po ay isa sa pagpapatuloy, isa sa mga ginagawa ng ating mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isang patunay na ang ginagawa niya ay totoo at ginagawa niyang makatotohanan ang ating paglilingkod sa bayan. Ngayon, asan po yung sinasabi na nito nung matandang hitad na kinukurap ng gobyerno samantalang pinapamigay po ng DSWD yung mga cash assistant sa mga apektadong retailers? Saan ka pa makakita ng bansa, mga kababayan? No? Saan ka pa makakita ng bansa? Saan ka makakita ng isang bansa na ultimo mga negosyante na pakikinabangan ang pera ng taong bayan? Dito lang yan, mga kababayan ko, sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang po kayo makakakita na kahit ang mga negosyante, inaalagaan ng ating gobyerno, mga kababayan ko. Ngayon, mga kapatid, may katotohanan ba yung sinasabi nitong ni Hitad? Mga kababayan, ang masasabi ko lang, wala. Dahil literal, mga kababayan ko, na mapapansin ninyo, literal na makikita ninyo, literal na malalaman ninyo na walang ginawa itong si Hitad kundi pumutak, gumawa ng storya, at eto, kitang-kita nyo naman, mga kababayan ko, maraming nagawa ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon, balik ko yung tanong sa kanya. Debunk na naman siya sa akin dito. So, totoo ba na nagkinukurap ng gobyerno natin ang pera ng taong bayan? O, para sa mga hindi nakakaalam pa dyan, mga kapatid, meron pa pong photos yan. Kompleto po yan. Kahit po sa lungsod ng Quezon City, mga kababayan, ay naganap po yan. Kahit dito, tignan nyo, ayan ang ebidensya. Si Secretary Rex Gatchalian pa nga po ang nanganguna sa DSWD para magpamigay ng ayudang 15,000. Kaharap pa po si Mayor Joy Belmonte. Mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan, ito po ba nationwide, inumpisahan ng Pangulong Bongbong Marcos, nationwide na nagpapamigay ang ating government sa mga apektadong mga retailers dahil sa pangangamkam nitong mga dahil sa pangangamkam ng what we call this, ng mga kartel na to sa bansa natin. Eto na, lantaran na pong ibinibigay, mga kababayan ko. Ito po ba magagalit pa po ba ang tao kagaya ng mga sinasabi nila? Wala pong basihan si Maharlika, mga kababayan ko, kung sabihin po ito. Ito po yung patunay na meron po ang Pangulong Bongbong Marcos na nagagawa sa bansa natin. Tama po ba ka, mga kababayan ko? Anyway, maraming salamat po kay Nanay Carmen and Tita Lily Ragasa. Maraming salamat po sa inyo. Basahin ko yung mga komento ninyo, mga kababayan. Ayan, huwag niyo po kakalimutan na subscribe po ako sa aking YouTube channel at puntahan niyo po ang aking YouTube channel, mga kapatid. Yan, sabi ni Ma'am Yolanda, huwag mo patulan kasi inggit sila dahil may malasakit ang ating Pangulo sa taong bayan. Correct! Tama po kayo dyan, Ma'am Yolanda Gakuya. Maraming salamat po. Totoo yan. Alam niyo po, kung wala pong malasakit si Presidente Bongbong Marcos sa ating mga nasasakupan, sa ating mga kababayan, ay papabayaan na lang ni Pangulong Bongbong Marcos to. Hindi na napaiintindihin to
No, ito sa talang buhay ko, sa talang buhay na nakita ko, si Pangulo sa ano, nabutan ko, ewan ko sa iba kung meron. Sa nakita ko ngayon, mga kababayan ko, si President Ferdinand Bongbong Marcos lang po ang nakapagpamigay ng ganito sa ating mga kababayan. Para sa akin, sa panahon ko, sa panahon ko, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pa lang po, nagkaroon ng krisis sa bigas, mga kababayan ko. Naglabas tayo ng pondo para ipamigay doon sa mga maaapektuhan, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, kahit mga negosyante, natutulungan na rin ng gobyerno natin. Napakikinabangan rin nila yung binabayad nilang buwis. Ayun ang pinakamaganda doon. Napakikinabangan yung buwis, mga kababayan ko. Buwis na para sa taong bayan, mga kababayan. Tama po kayo doon. Mama Yolanda Gakuya, maraming salamat po. Lotsky 19, tanong lang po, bakit nakikialam po yan si Hitad sa Pilipinas? Di ba po hindi naman siya Pinoy? Opo, totoo po yan. Hindi po siya Pinoy. Ayon sa kanyang pagkakasabi, ayon sa kanyang mga litalya, ayon sa kanyang mga sinasabi sa social media, ginagawa niya daw yan para sa mga Pilipino. Para daw po sa mga Pilipino, mga kababayan ko. Para daw po sa mga kababayan natin naghihirap daw po sa ibang sa bansa natin. But my question kasi, mga kababayan ko, there is a perfect na, not perfect, not I say perfect eh. Meron sinasabi na tamang pagkikritisismo o tamang pagkikriticize sa isang tao, mga kababayan ko. Hindi yung gagamitin mo ang social media for your bad intention. Ako lang, kung tatanungin niyo po ako, hindi ko rin gusto yung ginagawa niya kasi yung pagkikriticize niya is parang alam mo yung hindi illiterated, mga kababayan ko. Hindi siya tama pag bumanat. Kasi papakailaman mo yung problema sa bansa. Dapat tumakbo kang presidente. Dapat pala tumakbo ka na lang bilang presidente. Dapat pala nagpresidente ka. 'Di ba? Hindi ka nag-apply bilang ambassador ng US, mga kababayan, 'di ba? 'Di ba? Kung gusto mo pala makialam sa problema ng bayan, problema sa bansa, tumakbo kang presidente para malaman mo. Napakahirap ng estado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kung tutuusin, mga kababayan, tandaan niyo yung sinabi ko, binigay niya na sa atin yung 6 na taon na mananatili sa mundo. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Binigay niya sa Pilipino yung 6 years ng kanyang buhay. Para saan? Para tuparin yung mga para tuparin yung mga gusto ng kanyang tatay. Pangalawa, ayusin ang buhay ng Pilipino. Pangatlo, mga kababayan ko, ibangon ang dangal ng kanilang pamilya. Pang-apat, mga kababayan, mga kapatid, may makain ng mga Pilipino sa kapagkainan. Yan naman ang sinisigaw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Noong nagpatawag siya ng isang rally at humihingi siya ng pagkakaisa para sa mga Pilipino. Mga kababayan, yan po ang sinasabi ni Pangulo noon.